Filipino 7, Term 1, Week 4. Epikong bayan. Tekstong biswal. Matatag curriculum. Bansang makabata, batang makabansa. With me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa epikong bayan at tekstong biswal. Mga kasanayan. Kaugnay na paksa bilang isa. Mga halimbawang epiko. Maikling balik-aral. Ugnay salita. Itala sa speech bubble ang alam tungkol sa epiko. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, ito ay mahabang salaysay o kwento. Tumatalakay sa kabayanihan. Nagpapakita ng kultura at tradisyon. Ang epiko ay nanggaling sa salitang Griego na epos na nangangahulugang awit o salita. Ito ay ipinahayag na pasalita, patula at paawit. Tumatalakay ito sa pakikipagsapalaran at kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nahihigit sa karaniwang tao. Ang haba ng mga epiko ay aabot mula 1,000 hanggang 55,000 na liya. Kaya, ang pagtatanghal dito ay aabutin ng ilang oras o araw. Layunin ng epiko na magpanatili sa kultura at kasaysayan, pati na rin ang pagtuturo ng mabuting asal. Mga halimbawa ng epiko na maaaring mapanood. Una, Biag ni Lamang o Life of Lamang. Sinulat ni Pedro Bucaneg. Epiko ng Ilocano. Pangalawa, Bantugan. Sa Ingles, Prince Bantugan. Epiko ng Mindanao. Pangatlo, Ibalon. Epiko ng Bicol. Salaysay ni Pari Jose Castano. Ngayon ay basahin natin ang epikong pinamagatang Biag ni Lamang. Sa Ingles, ito ay Life of Lamang. Sinulat ni Pedro Bucaneg, epiko ng Ilocano. Si Don Juan at Namongan ay mag-asawang naninirahan sa Nalbuan. Mayroon silang isang anak na lalaki na nagngangalang Lamang. Bago ipanganak si Lamang, umalis at nagpunta sa bundok si Don Juan upang sugurin ang mga kalabang igorot. Wala pang 9 na buwang nasa sinapupunan ay ipinanganak na si Lamang. Pagkalabas ni Lamang ay agad na itong nakakapagsalita. Sinabi niya sa kanyang ina na Lamang ang ipangalan sa kanya at siya na rin ang pumili ng magiging ninong niya sa oras na siya ay binyagan. Nagtanong si Lamang sa kanyang ina kung nasaan ang kanyang ama.
dahil sa mga oras na siya ay ipinanganak, wala sa tabi niya ang kanyang ama. Nang sinabi ni Namongan kung saan naroroon si Don Juan, nagpasya si Lamang na puntahan ang kanyang ama, ngunit ayaw itong payagan ng kanyang ina. Nagpumilit itong umalis kaya wala pa ring nagawa si Namongan. Habang naglalakbay si Lamang sa kabundukan ay nagpasya itong magpahinga muna hanggang sa ito'y makatulog. Habang siya ay natutulog, napanaginipan ni Lamang na ang kanyang ama ay pinatay ng mga igorot. Sa galit nito ay nagpunta siya sa kabundukan at pinatay lahat ng igorot doon. Ang batang si Lamang ay 9 na taong gulang pa lamang noon. Sa kanyang pag-uwi sa kanilang lugar sa Nalbuan ay napadaan si Lamang sa ilog ng Amburayan. Doon ay pinaliguan siya ng mga kaibigang babae. Ang mga dumi at dugo sa katawan ni Lamang ay naging tila lason na pumatay sa mga isdang nasa ilog. Nang nasa 8 gulang na si Lamang ay nakilala niya si Ines Canoyan. Siya ay umibig dito. Nagpa siyang maligaw si Lamang sa magandang si Ines. Dala ang kanyang tandang at paboritong aso ay pinuntahan niya ito. Ngunit lubos siyang nainis nang makitang maraming nakapalibot na maliligaw sa bahay ni Ines, kaya't inutusan niya ang kanyang tandang na tumilaok. Sa pagtilaok ng manok ay agad na nasira ang bahay ni Ines at namatay ang lahat ng manliligaw. Agad namang inutusan ni Lamang na kumahol ang aso at tumahol nga ito. Sa tahol naman ng kanyang aso ay tila himalang bumalik sa dati ang gumulong bahay ni Ines. Lumabas si Ines at ang magulang nito upang harapin si Lamang. Hiningi ni Lamang ang kamay ni Ines upang pakasalan. Hindi naman tumanggi ang mga magulang ni Ines sa isang kondisyon na magbigay kaya. Hindi naman ito naging hadlang kay Lamang. Umuwi si Lamang at bumalik na may dalang bangka na puno ng ginto. At kalaunay, ikinasal din sila ni Ines. Lumipas ang maraming taon ay dumating ang pagkakataon upang manghuli si Lamang ng isdang ararang. Isang obligasyon sa mga lalaking may asawa ang humuli nito. Ngunit may pangitain na si Lamang na mapapatay siya ng isdang berkahan. Ito ay isang isda na kalahi ng mga pating. Sa kabila nito ay di pa rin nagbago ang isip ni Lamang na hulihin ang isdang rarang. Ngunit nangyari nga ang pangitain ni Lamang at siya ay napatay ng berkahan. Lubhang nagtangis si Ines at agad na umupa ng mga maninisid upang makuha ang mga buto ni Lamang. Agad namang nakuha ang mga buto ni Lamang. Kasama ni Ines ang tandang at aso ni Lamang. Kanilang dinasalan gabi-gabi ang mga buto ng asawa. Hanggang sa huling araw, si Lamang ay muling nabuhay. Mula noon ay namuhay sila ng masaya. Maikling pagsusulit, pamaypay salaysay. Punan ang grapikong presentasyon ng mahalagang detalye mula sa binasang epiko. Narito ang mga katanungan. Una, pangalan ng pangunahing tauhan. Pangalawa, saan ginanap ang mga pangyayari sa akda? Pangatlo,
Pangatlo, ano ang suliranin ng tauhan? Pang-apat, paano nilutas ng tauhan ang suliranin? Pang-lima, paano nagwakas ang epikong biag ni Lamang? At panghuli, ano ang aral na napulot? Maaring sagot. Kaugnay na paksa bilang dalawa, tekstong biswal o ang comics. Maikling balik-aral. Pagmasdan ang larawan at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, matatawag ba itong tekstong biswal? Tama! Opo, ito ay tekstong biswal dahil gumagamit ito ng mga larawan, guhit at dialogo upang maipahayag ang kwento at mensahe. Pangalawa, ano ang mga elemento ng tekstong biswal? Magaling! Ang mga elemento ng tekstong biswal ay forma, hugis, linya, kulay, tekstura, espasyo at balanse. Pangatlo, paano ilalahad ang mensahe? Magaling! Ilalahad ang mensahe sa pamamagitan ng mga larawan, guhit, salita, dialogo, at lobo ng usapan na magkakasamang nagsasalaysay ng kwento at damdamin ng mga tauhan. Ang comics ay isang uri ng tekstong biswal na binubuo ng dialogo, salita at larawan na siyang nagsasalaysay sa diwa ng kwento. Sa Pilipinas, si Dr. Jose P. Rizal ang kauna-unahang nagsulat ng comics na pinamagatang Si Pagong at Si Matsing. Ang tekstong biswal ay naglalahad ng impormasyon sa pamamagitan ng mga disenyo, grapiko, larawan at iba pang elemento ng sining. Mga elemento ng tekstong biswal ay tumutukoy sa forma, hugis, linya, kulay, tekstura, espasyo, balanse at iba pa. Tandaan, gumagamit ang comics ng lobo ng usapan. Sa Ingles, ito ay tinatawag na speech balloons, speech bubbles, at speech dialogues na siyang naglalahad sa emosyon ng karakter. Uri ng lobo ng usapan. Una, speech bubble. Pangalawa, scream bubble. Pangatlo, radio bubble. Pang-apat, whisper bubble. At panglima, thought bubble. Talakayin pa natin ang bahagi ng comics. Una, kwadro.
naglalaman ng isang tagpo sa kwanto o frame. Pangalawa, kahon ng salaysay. Pinagsusulatan ng maikling salaysay. Pangatlo, lobo ng usapan. Pinagsusulatan ng usapan ng mga tauhan. May iba't ibang anyo ito batay sa inilalarawan ng dibuhista. Pang-apat, pamagat ng kwento. Pang-lima, larawang guhit ng mga tauhan sa kwento. Mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng comics strip. Tukuyin ang pangunahing tauhan. Tukuyin ang tagpuan. Tukuyin ang balangkas ng kwento o epiko. I-focus ang atensyon sa dialogo at daloy ng kwento. Ayusin at pagandahin ang gawa. Maikling pagsusulit. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Una, ang comics ay gumagamit lamang ng larawan. Pangalawa, ang tekstong bisual ay maaaring gumamit ng kulay at hugis. Pangatlo, ang thought bubble ay nagpapakita ng iniisip ng tauhan. Pang-apat, mahalaga ang dialogo sa comics. Pang-lima, hindi kailangan ng pangunahing tauhan sa paggawa ng comics. Mga tamang sagot. Para sa kabuuang pagsusulit. Paano to? Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, anong uri ng panitikan ang tumatalakay sa kabayanihan at pagkikipaglaban sa kanilang mga kaaway? A. Awiting bayan. B. Salawikain. C. Epiko. D. Nobela. Ano ang tamang sagot? Pangalawa, ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang akda. A. Wakas. B. Banghay. C. Kasukdulan. D. Kakalasan. Pang-apat, ano ang kahulugan ng salitang Griegong epos? A. Awit. B. Korido. C. Kundiman. D. Sayaw. Pang-lima, saan nagmula ang epikong Ibalon? A. Ifugao. B. Visayas. C. Mindanao. D. Bicol. Mga tamang sagot. Para sa ikalawang bahagi o titik B, paano to? Punan ng angkop na dialogo ang comic strip sa ibaba mula sa epikong Ibalon.
at sagutin. Una, ano ang mga elemento ng tekstong biswal? Pangalawa, paano makakatulong ang tekstong biswal sa pag-unawa sa binasa? Maaaring sagot. Mahusay! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga halimbawang epiko at tekstong biswal, partikular na ang comics. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.